mahiwaga nga mati Papa Carlo! Gusto mo ba mag-apply? May naghahanap ngayon. Aabot sa 100,000 ang sweldo. Ang hinahanap, macho dancer. Macho dancer. Mukhang maganda kitaan dyan. Pero, dapat, malaki ang tiyan. Nung unang panahon pa man, lalaki na palang nag-entertain. Bawal ang babae sa entablado. Pero saan nga ba nagsimula? Alamin ang totoong kwento sa alamat. Sino yung sumikat noon, nag-trending? Si ano? Yung gumaganon? Gulapa. Ha? Si Dante Gulapa. Anong tawag sa kanya noon? Yung Flying Eagle na dance Flying? niya. Pero may ano yun, di ba? Ano ba term dyan? Teka lang. Saan bang bansa yan nagsimula? Sa Japan ba? Pilipinas? Sa Europa? Sa Amerika? Alamin natin yan. Makinig at matuto. Ito na ang alamat. Noong unang panahon, ito nangyari to dito sa Maynila. Dito may kauna-unahan dancer. Oo. May binatang nangangalang Lito. Hindi siya sumasayaw sa katunayan. Siya ay nagigitara. Siya ay mahilig mag-gitara. Lagi niya kasama si Willie. Bakit lagi kang ganyan nakasip? Sira ka agad yung alamat Inira mo agad Lito ka mo eh. Singer yun. Ikwento. So si Lito, hindi siya marunong sumayaw sa katunayan. Siya pa ang laging tinatawanan tuwing may sayawan sa pista. Habang ang iba'y kumikembot at sumasabay sa tugtog. Si Lito ay nasa gilid lang kumakain ng lumpia at nakangiti. May dalang gitara. Balik ulit, balik ulit. Lito ka mo. Pero ito si Lito, Papa Jepoy, masipag. Araw-araw siyang nagbubuhat ng sako sa palengke. Tumutulong sa karpentero at kung minsan nagtitinda ng taho. Isang gabi habang pauwi siya, napadaan siya sa isang bar at doon niya narinig malakas na tugtog at hiyawan ng mga tao. Sumilip siya at laking gulat niya, Papa Jepoy. May mga lalaking sumasayaw sa entablado. May kumpiyansa, may lakas ng loob at kitang-kita ang saya ng mga manonood. At napansin din niya ang usapan ng dalawang tao. Nagbubulungan. Pre, laki pala ng kita dyan. Ito si Lito, sabi niya. Mukhang interesting yun Samantala ako dito, sa palengke, nagbubuhat lang. Masipag naman ako. Kaso maliit yung sahod ko. Doon nagsimulang nag-isip itong si Lito. Maganda naman katawan ko. Kaso hindi ako marunong sumayaw. Oo. Hindi man ako marunong sumayaw, pero marunong naman ako magsikap.
Hindi sapat ang katawan lang, kailangang may tiyaga ka sa ensayo. At doon nagsimula ang tunay na laban ni Lito. Araw-araw siyang nag-ensayo. Ano yung inisay niya? Sayaw? Pinapalambot muna niya ang kanyang katawan. Ah. Oh. So, dumaan siya sa training, Papa Jepoy. Anong training para lumambot ang katawan? Oo. Nagpakulo siya ng tubig. Tapos? Tumalon siya dun. Nilagay niya sarili sa pressure ko. Papalambutin niya. Oo. Sabi niya, hindi sapat ang katawan lang. Kailangan may tiyaga ka sa ensayo at kailangan malambot ang katawan mo. So, araw-araw siya nag-ensayo kahit sintonado ang galaw. Kahit pinagpapawisan na. Kahit minsan nadadapa, pinagtatawanan pa rin siya ng iba. Oy, Lito! Sumayaw ka na lang ng walis. Bagay sa'yo, biro ng kapitbahay. Ngunit hindi siya tumigil, Papa Jepoy. Lumipas sa mga linggo, buwan, at napansin ang lahat ng pagbabago, Papa Jepoy. Unti-unting gumaganda ang galaw ni Lito. Hindi man siya ang pinakamagaling, pero siya ang pinakamasipag. Hanggang sa dumating ang gabi. Nilakasan na ang loob ni Lito, Papa Jepoy. At dumating na nga ang gabi, ang unang sabak niya sa entablado. Introhan mo. First debut and debut. Ladies and gentlemen, please welcome back on stage for the first time. Lito. Wala nang mawalan ka na. Damdamin kong ito. Masayaw? Kinakabahan. Di na Nanginginig ang kamay. Pero naaalala niya ang lahat ng pagod at Paano daw yung sakripisyo. sayaw? Paano daw yung sayaw? Paano? Pati nga, manood kayo sa Facebook. Ayun na. Paano si Lito? Nakatalikod muna. Humarap na. Parang nag-i-skating lang. Naglalak pa. Naglalak ah. Solo mo nga, direct. Solo mo. Nagsushow pa si Papa Carlo, eh. Grabe, oh. Ang lambot. Talagang pressure cooker, ha? Nep! Wait lang ha. Tapos? May bayad yan ha. Nga pala, direct pakilagay nga yung Gcash ng kasi baka may mga OFW. Dumami nanonood ah. Pakilagay yung Gcash. Ganyan yung gusto nyo ha, may nagsushow. Naging maoy si Lito. Madyo dancer. Ayusin mo, Paps. So ano nangyari naman ngayon? So, yun na nga, Papa Jepoy. Unang sabak niya sa entablado. Kinakabahan, nanginginig pero naalala niya ang lahat ng pagod at sakripisyo. At nang tumugtog na ang musika, sumayaw siya. Hindi perpekto, pero puno ng puso. At doon siya pinalakpakan, Papa Jepoy. Hindi dahil siya ang pinakamahusay. O di dahil nakita ng mga tao ang kanyang sipag, lakas ng loob at determinasyon. At mula noon, naging isa siyang kilalang macho dancer sa lugar. From kargador to macho dancer.
At nakapagpatayo na rin siya ng maliit na bahay para sa kanyang pamilya. At natulungan niya ang kanyang mga kapatid na makapag-aral. Pero higit sa lahat, napatunayan niya ang isang bagay. Walang maliit o malaking trabaho. Ang mahalaga ay marangal mong ginagawa at pinaghihirapan mo ito. Hindi kailangang maging magaling agad. Basta may sipag at tiyaga. Darating ang tagumpay sa tamang oras. At simula noon, tuwing may batang natatakot sumubok, sinasabi ng matatanda, kung si Lito nga na hindi marunong sumayaw, natutong sumayaw sa sipag, ikaw pa kaya? Napakaganda. Tama. Kaya ano pang hinihintay nyo, may pag-asa pa. Na naman, sumasayaw na naman. Ladies and gentlemen, please welcome back on stage, Lito. Wala nang mawalay ka na. Damdamin kong ito sa'yo, di na mapalagay. Tinatanong nitong aking puso. May Adonis, di ba? Sikat ngayon, di ba? Oo, dito sa ano. Sa... Pero sino si Adonis? Hindi mo kilala. Siya ay isang mortal. Mortal ito, hindi pala siya ano. Ang problema, nagkaroon siya ng girlfriend, si Aphrodite, yung goddess of love. Sobrang gwapo nito, mortal ito. Si Adonis, mortal. Ano siya? Anong tawag dito? Tagapagsilbi Tagapagsilbi. ni Aphrodite. Na in love si Aphrodite kasi ang gwapo niya, mahaba ang buhok. Oh, yan na naman tayo tingin nito. Mali yung ano, mali yung... Nasaan yung ano, drawing ko nga. Nagkalabtra. Oh, ba? Di mo kilala si Adonis, pare. Mahaba ang buhok noon, maganda katawan, mestizo. Si Adonis. Mahirap makipagtalo sa'yo ng ano, nagdidiskusyon tayo. Kaya Drawing mong ko na lang. i-drawing si Adonis? Kalbo si Adonis. Ano? Kalbo. Aray ko! I-drawing mo si Adonis, oh. Ito, pental ha. Ayan, oh. Drawing si Adonis. So, si Adonis, dalawa na in love sa kanya. Isa pang babae, yung Queen of the Underworld, si Persephone. At yung unang na in love sa kanya, yung pinagsisilbihan niya si Aphrodite, ang goddess of love. Ngayon, may love triangle. Mahal ay siyang madalas maiwan ng di alaman. Dahil sa kanyang kagwapuhan, mahaba ang buhok eh. Maganda pangangatawan. Kaya kumukontra. Drawing daw niya si Adonis. Sure ka, si Adonis kalbo. Kalbo. Malaki katawan. Medyo ano yung katawan niya. Sakto lang. Sige, patingin nga. Sinabi ko mahaba buhok, guwapo. Malaki katawan. Patingin nga si Adonis. Yan. Anak ka ng pu! Anak ka ng pu! Anak ng pulis ng may... Patagan niya! Napatagan niya si Adonis! Patagan niya! Sigurado ka si Adonis yan! Ha? Sigurado ka si Adonis yan! Arashi. Si Ultraman yan eh! Anak ka ng pu! Anak ka ng pu! Anak ka ng pulis ng may kawaya. Hindi si Adonis siya, kaya pala walang buhok eh. Kalbo si Ultraman yan eh. Emilio, Ara si Ultraman oh. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever
Number 1.